Tapos sa mga testimony ay nabusog na tayo. So, busog na ba ang lahat? Amen. So, God is good? All the time? Very good, children. So, yan. Ngayon naman, dadako na tayo sa pinaka-main dish natin ngayong araw. Ano nga ba yon? Iyon yung word ni Lord. And then, sa pakikinig nito, kailangan nating, wag lang tayo basta makinig. Pakinggan natin. Pakinggan natin para mapasok natin sa puso tsaka isip natin. Tapos paglabas natin, magagamit natin siya. Then, sabi nga diba sa Psalms 119 verse 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. So, napakamahalaga nitong Word of God. Kasi ito yung magiging tanglaw natin sa ating paglalakad. Hindi literal na paglalakad. Sa araw-araw natin ipag-communicate. Kasi as a Christian, lumalaban tayo, spiritual battle sa kaaway. Kaya magagamit natin itong word ni Lord. Kaya everyone, settle down. Ihanda na natin yung mga planggana natin dyan at punuin natin ito ng word of God. And then, ang gagamitin ni Lord bilang speaker ngayon ay walang iba kundi si Brother J. Rosales. Sound check. Hallelujah. Amen. Praise God. Pwede bang palakpakan natin ang ating buhay na Diyos sa umagang ito? So, praise God. So, isang maulang pinagpalang umaga sa bawat isa. Amen. So, kahit malamig, tsaka maulan, so ako po'y natutuwa dahil halos ang dami natin at nakikita ko yung malamig man at umuulan, pero yung init ng presensya ng Panginoon, lalo na't kanina sa worship, napipil ko talaga yung presensya ng Panginoon, ang init ng presensya niya, grabe. So, salamat sa Panginoon dahil andito ka ngayon. Sabihin mo nga sa katabi mo, salamat sa Panginoon dahil maganda ka't andito ka ngayon. Maganda't gwapo. Yan. Baka kasi wala pang bumabati dyan eh. Batiin mo naman. Baka magtampo. Amen. Praise God. Hallelujah. Magbubukas lang ako ng Bible ko. Yan. So, okay. Praise God. So ang previous topic po natin o yung series talaga po natin is all about discipline, tama? And then napag-usapan po natin nung nakaraan yung self-discipline. At ngayon, siguro kakabigin ko lang konti, So, medyo iibahin ko lang. So, dahil ang pag-uusapan natin ngayon is all about entitled, Praising God Despite of Suffering. Amen? So, medyo kakabig muna tayo dun sa discipline. So, dito muna tayo ngayon kasi ito yung binigay ng Panginoon sa akin at excited po ako na marinig ng bawat isa to. At sana po, kayo rin po excited sa salita ng Panginoon sa oras na ito, sa araw na ito. Maulan man, malamig man, pero alam ko ang Panginoon kikilos ngayon at ang init ng presensya na at ang kanyang banal na espiritu ay dadaloy sa bawat isa sa atin. Tuturuan po tayo ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Amen? So pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito? So, yun po. So, napakarami pong nagpipray. Pero hindi po nagpipraise. Tama po ba? Lalo na po ngayon, kabilaan yung nangyayaring mga trahedya. So, hindi naman po sa sa kaalaman natin na ang dami po talaga baha, bagyo, ulan, unos, lindol, kung ano-ano, gyera, Minsan sa bahay nyo may gera din eh. Di ba?
So, kabi-kabila po yung mga battle, struggle. No, physical man yan, minsan spiritual. So, hindi natin ikinakaila yun. No? At ang sabi ko nga, maraming nagpipray, pero hindi nagpipraise. No? So, nung dinaanan ng lindol, Lord, iligtas mo kami, Lord, no? Ang bilis mag-pray natin, pero hindi tayo nagpupuri. Amen? Kasi sabi nga dito sa title natin, Praising God Despite of Suffering. No? So, praying while praising. So, sometimes madaling manalangin kaysa magpuri. Minsan, ganun talaga eh. Lalo na't andun ka sa sitwasyon na parang tila ba, parang ang hirap. Lalo na't bumabaha, nagdilindol, tapos may mga battle ka pa personally, no? Kumbaga, binabagyo ka, binabayo ka ng pagsubok. Napakadali pong mag-pray, manalangin sa Panginoon. But the question is this, ikaw ba ay nagpupuri? Kasi iba po yung nanalangin lang kaysa nagpupuri sa Panginoon. Nakuha po natin? Pwedeng nanalangin ka lang, pero hindi ka talagang totoong nagpupuri sa Panginoon. Kasi iba yung pagpupuri eh. Ang pagpupuri, pinapalabas mo talaga yung kung sinong ikaw, kung bakit nililay down mo talaga eh. No, wala naman pong masama. Siyempre, kasama naman po yun, na manalangin tayo sa Panginoon. Duminig tayo sa Panginoon. Pero iba pag lalo na personal, no, sa mga devotion natin, hindi ka lang basta nagnanalangin, kundi alam mo yun, binigay mo yung pagpupuri mo. Kasi sa pagpupuri po, hindi lang siya pwedeng gamitin pwede kasing gamitin sa pagpupuri yung natin, mga bagay, like yung pagbibigay natin. It's a sign of praising God. No? Yung buhay natin. No? Yung ministry natin. Sign of, praising God. Yung pag-iigib ni Brother Jay, na hindi naman nakikita ng iba, pero nakikita ni Lord. Which is, pagpupuri sa Panginoon yun. Pagtulong natin sa kapwa natin, na hindi naman nakikita ng iba, pero tumutulong tayo sa iba, at nakikita ng Panginoon yun, isa yon sa pagpupuri. No? So, malaki ang kaibahan ng panalangin sa pagpupuri. Kasi, hindi naman puwerget na nag-praise and worship ka dito, nagpuri ka. Pero iba rin yung pagpupuri sa Panginoon. Alam mo yon, na nakikita niya yung puso mo, yung pure heart natin. Mapagkumbabang puso na nagpupuri sa Kanya. So, ibig sabihin lang po na ang pagpupuri, hindi lang po yung pagkanta, kundi ang pagpupuri, yung pagbibigay natin sa Panginoon. It is act of praising God. Kung paano yung puso natin magpuri sa Kanya. Tumulong sa iba. Amen? Na walang inaantay na kapalit. No? Pagmamahal na walang inaantay na kapalit. Iyon, no? Amen? So, yun po. So, praising God despite of suffering. So, dito, samahan nyo ako, no? Entitled Praising God Despite of Suffering. But the question is, why is it difficult to worship God in the midst of suffering, of our suffering? Sometimes, kadalasan talaga eh. Sino ba na bang nasa difficulties ka or nasa suffering ka? No, linilindol ka, magpupuri ka sa Panginoon, tutulong ka sa mga tao, no? Minsan, gusto mo, ako nga, hindi ko matulungan yung sarili ko, tutulungan ko pa ba yung iba? Di ba? Minsan, mahirap. Tama po ba? So, sana po nakikinig yung bawat isa, no? Sana i-focus natin sa umagang ito, sa salita ng Panginoon, at matuto tayo, sabay-sabay po tayong matututo sa oras na ito, sa araw na ito. So, why it is difficult to worship God
in the midst of suffering. Napakahirap po, sa totoo lang. Na wala naman po sigurong, ikaw nasa ano ka na nga, tapos tutulong ka pa. Na last money mo na nga yun eh. Tapos itutulong mo pa sa iba. Di ba? So, napakahirap po. But dito, samahan niyo po ako sa pag-uusapan natin, no? Ang text natin ngayon is sa Psalms chapter 137, verse 1 hanggang 9. Yan. So, sabay-sabay po tayong matuto sa babasahin nating book, chapter ngayon ng Psalms. So, sabi niyan sa text natin, sabi diyan sa verse 1, by the rivers of Babylon, we sat and wept when we remembered Zion. There on the poplars, we hung our harps, for there our captors ask us for songs. Our mentors demand songs of joy. Sabi dito, they said, sing as one of the songs of Zion. No? Hinamon sila. No? So sabi dito, how can we sing? Sabi nila, how can we sing the song of the Lord while in foreign land? Paano kami paano kami aawit ng kanta, no? Sabi dito, how we can sing the song the Lord while on the foreign land. And sabi diyan, if I forget you, Jerusalem, me my right hand forget its skills. Me my tongue cling to the rope of my mouth. If I do not remember you, if I do not consider Jerusalem my highest joy. Remember the Lord, what the Edomites did on the day Jerusalem fell. Tear it down, they cried, tear it down. So its foundation. Babylon, doomed to destruction, happy is the one who repays you according to what you have done to us. And verse 9, last verse, happy is the one who sees your infants and dashes them against the rock. So, pwede bang palakpakan natin ang salita ng Panginoon sa pagbabasa niya? Amen. So, bago po natin to pag-aralan, pag-usapan, no? So, pwede pong munang tayo ay pumikit at manalangin po saglit. So, let's pray. Lord Father, in the name of Jesus, by the power of your Holy Spirit, O Lord, salamat po sa umagang ito. Although God, medyo hindi kagandahan ng panahon, but Lord, salamat sa presensya mo na pakainit, O God, sa araw na ito. At Lord, ngayong araw na ito, we welcome your presence, or we invite your Holy Spirit, O Lord, magturo ka sa araw na ito, at kami po ay matututo at may apply ang bawat salita mo, God. Lord, salamat po. Patuloy kang manguna sa bawat isa. Patuloy mong hipuin ang puso ng bawat isa sa mga salita mong ito. At patuloy na magbago, mag-transform ng buhay na nandito ngayon at sa iba pang mga tao sa labas, O God. Lord, salamat po sa iyo namin yung pinagkakatiwala ang oras na ito, ang araw na ito, ang buhay ng bawat isa, O God, ang service na ito. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Praise God. So dito po, siguro babasahin ko lang siya sa Tagalog, no, kasi medyo ako rin di ako masyadong sa English, but babasahin po natin din sa Tagalog. Sabi dito, sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami nakaupong, wala lang po dyan, kami nakaupong nakatangis sa tuwing Zion, aming naalala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lera. Sa amin ay inuutos, nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Zion, yaong paksa niyong nais nilang awit. Ang awit para kay Yahweh,
Paano namin naawitin samantalang kami bihag sa lupaing hindi amin? Ayaw ko ng lera. Verse 5. Ayaw ko na ng lera ko'y hawakan, pa at patugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Di na ako aawit pa kung ang aking sasapitin sa isip ko't alaala, ako'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan ko ay sa iba ko hahanapin. Yahweh, sana'y gunitain, ginawa ng Edomita, nang ang bayang Jerusalem ay malupig at makuha. Sumisigaw silang lahat na ang wikang binabadya, iguho na ang buong lubusan, iguho na ng lubusan sa lupa ay ibagsak na. Tandaan mo, Babylonia, ika'y tiyak na wawasakin dahilan sa ubod sama ang ginawa mo sa amin. Yaong taong magwawasak, mapalad na ituturing kung ang inyong mga sanggol kunin niya at dudurugin. Praise God. So dito po, sa nabasa nating mga awit o psalms, so dito po, ito po ay istorya, no? Story ng Israel, which is captive po sila. So dito nakalagay nga is the captivity of Israel in Babylon. Dito po kasi nung time na to, captive sila, kumbaga naalipin sila, which is inalaw ni Lord tong mga bagay na to. Kasi nga dahil matigas yung ulo ng bayang Israel. No? Hinaptib sila, pinahirapan sila, kung anong pinapagawa sila that time, no? Kaya nga dito, pinapakanta sila, no? Pinapagawa sila kung anong dapat gawin. Basta alipin. No, alam naman natin pag alipin tayo, kung anong pinapagawa ng amo or nakakaano sa atin, kung sinong nag-aalipin sa atin, yun dun susundin natin. So ganun yung time na yun. Sobrang suffering. No? So nagsasuffer sila kasi nga captive nga sila. But dito, sabi nga dito sa question natin, why it is difficult to worship God in the midst of suffering? No? Ang tanong dito, bakit minsan, no? Napakahirap na mag-worship sa Panginoon sa kabila or sa kalagitnaan ng suffering natin. So dito, sabi nga natin na ang istoryang ito is about captivity, no, ng bayan ng Panginoon. At dito, hirap na hirap sila that time, mga panahong ito. At dito nga, bakit nahihirapan sila? Nahihirapan silang mag-worship. No? So nakita naman natin, pinapakanta sila eh. Pinapakanta sila. So why it is difficult to worship God in the midst of suffering? So mabilis lang to. Sana po makuha po natin. Kung may notes kayo dyan, mag-notes kayo. At mas matuto pa tayo. So sabi dyan, sa verse 1 hanggang verse 4, yan. Sige bro. So, yun. By the rivers of Babylon, we sat and wept. We remembered Zion. By the way pala, yung Zion dito, which is yung bayan ng Jerusalem. Ha? Excuse me. So, yun. Ito po yung bayan ng Zion na nire-remember nila. So, there on the poplars, we hung our harps. Ito yung, yung parang, pang pagtugtog. Further, our captors ask us for songs. Our tormentors demanded songs of joy. So, nagde-demand sa kanila na, kumanta kayo ng mga songs of joy. No? Napakahirap no? Alipin ka, tapos pinapakanta ka. So, they said, sing us a song one of the song of Zion, sabi ng nila, mga kalaban nila, mga Babylonian. So, sabi naman nila,
how can we sing the songs of the Lord while in a foreign land? So napaka no, kung imagine po natin na pinapakanta ka ng kaaway mo, tapos syempre masama yung loob mo. Kumbaga, pinapakanta ka ng kaaway, tapos masama yung loob mo kasi nga, kumbaga, tinutuya ka nila, kumbaga tawag nun, yung parang sa Tagalog, yung inaano ka nila, parang binubuli ka nila. Tinutuya, basta yung term na yun. So, yun nga, dito, ang tanong dito, why is it difficult to worship God in the midst of suffering? Una, sige lang, mas lalo akong So, una po, bakit po napaka-difficult? No? Difficult na nga, suffering pa, no? So, una, there is a challenge. There is challenge. Yun, medyo lang yung natin, pero gagana rin yan ng maayos mamaya. So, there is challenge. May challenge po nangyayari. Amen. Sino naniniwala? No? Nasa kalagitnaan ka ng pagsubok, tapos may mga may mga nanggugulo pa, no? May nangbubuli pa sa'yo. No? And praise in the wrong place. Tama po ba? Kasi may challenge ka na nga, tapos pinapakanta ka pa. No? Sa time kasi nila dito is dapat lang silang mag-praise sa Panginoon sa Zion, ibig sabihin sa Jerusalem lang. Pero mamaya bigyan natin ng twist yan. Amen. So, ma-excite pa tayo. Gusto ko ma-excite kayo eh. So, sabi dito, there is a challenge. No? Kaya pala, sa buhay natin, no, mahirap. Kasi nga, may challenge. Mahirap tayong mag-worship. Yung totoong worship sa Panginoon. Kasi, china-challenge tayo ng, di ko alam, mga pagsubok mo sa buhay, mga finances mo sa buhay, mga pinagdadaanan mo sa trabaho, may challenge yun eh. No? Sa katrabaho mo, challenge na agad eh. Mukha naman ito. Challenge na. Di ba? Tapos, kapitbahay mo, challenge din yun. Pero, patuloy mong inaabot. Challenge yun eh. So, sa buhay natin, no, may mga challenges tayo na napakahirap magpuri sa Panginoon dahil sa mga challenges na ito. At dagdag pa dito yung pagpupuri, no, sa wrong place. So, di ko na lang nailagay dyan. So, unang challenge dito, which is yung tormentor. Di ko na lang lagay, pero andyan naman. Yung kalaban nila, yung enemy nila. Kasi pinapakanta sila sa hindi naman nila, kumbaga, bayan. Sa kanila po kasi insulto. Napakalaking insulto sa kanila. No? At ang pangalawa dito, sinasabi ko nga, praise in the wrong place is yung foreign land. No? I-challenge sa kanila nun eh. May tormentor ka, may kalaban ka. Tapos, andun ka pa sa ibang bansa. Inang pinapaniwalaan nila before, dapat magpuri tayo sa sa Zion lang, sa Jerusalem lang. Kasi andun yung tawag nito, yung temple of yung pagpapuri sa Panginoon. Dapat doon lang. So, napakalaking challenge po sa kanila. So, why it is difficult to worship God in the midst of suffering? Because there is challenge. So, naano ba natin sa buhay natin na parang ang layo natin sa Panginoon, parang ang napakahirap magpuri sa Panginoon kasi nga may mga challenge. Di ko alam kung anong challenge nyo, kung sin ba yan, kasalanan ba yan, lalo na. So, alam naman natin na isa sa challenge nila is yung idols, mga idols dito.
Isa sa kasalanan na ayaw talaga ng Panginoon na ginagawa, no? Patuloy na ginagawa nila ang pagtakbo sa pagpupuri sa Panginoon. Maghanap ng kung saan-saang mga idols na gusto nilang purihin. At ayaw na ayaw ng Panginoon yun. So isa sa challenge doon, no? Hindi ko alam kung ano yung mga challenge ng bawat isa dito na parang ang hirap talagang magpuri sa Panginoon. No, nasa church ka naman, nagsisimba ka naman, nananalangin tayo, pero alam mo yung puso mo parang ang layo pa rin sa Panginoon na magpuri sa Kanya. Kasi nga may challenge. But itong challenge na to mamaya, i-overcome natin or pagtatagumpayan natin to mamaya. Amen? Praise God. Una, sabi ko, mabilis lang to, there is challenge. At ang challenge dito sa kanila, yung tormentor nila, yung kalaban nila, yung enemies nila, and the foreign land. Kaya, pinagpipraise sila in the wrong place. Amen? So, siguro sa atin, may mga ganong tayong sitwasyon na tila ba, Lord, nasa ano ako nasa maling lugar ako, Lord. Lord, tama ba tong pinagdalhan mo sa akin, Lord? Pero dinala sila ng Panginoon doon para matuto, para madisiplina. Pasok pa rin yung disiplina eh. No? Hindi inalaw ni Lord na makaptive sila ng mga Babylon Empire that time para sa wala lang. Kasi nga po, napag-usapan natin yung Jeremiah 29:11, which is ito rin yun. No? Na ang plans ng Panginoon, anong plans ng Panginoon? No? To give, di ba? To plans at to prosper, to give and hope in the future. Di ba? Ang ganda ng plano ng Panginoon. Kung susunod sila sa Panginoon. No? Dinidisiplina lang sila dito eh. Na bumalik kayo sa akin, ako yung Panginoon nyo. Kung saan-saan kayo. No? Saan-saan kayo nagpupunta. So, minsan ganun din tayo eh. No? Tinatawag tayo ng Panginoon, pero kung saan-saan pa tayo nagpupunta. Hallelujah. Praise God. So, minsan talaga, kailangan nating dumaan sa mga ganitong disiplina or mga pagsubok sa buhay natin para nga madanas natin itong mga bagay na to na may Diyos na pwede nating lapitan. No? May mga pagsubok talaga tayong pagdadaanan. At dito sa kanila, ito'y disiplina ng Panginoon para makita nila ang glory ng Panginoon na ako yung Panginoon nyo. Ako ang naglagay sa inyo dyan. Ako rin yung magliligtas sa inyo. Ako rin yung tatanggal sa inyo dyan. No? Amen? Una, there is challenge. Pangalawa po, so why it is difficult to worship God in the midst of suffering? So pangalawa, there is trouble. May trouble. Ano bang pagkaiba ng challenge at trouble? Yung challenge kasi hamon lang eh. Hinahamon ka pa lang eh. Pero yung trouble, andun ka talaga eh. Wala, nagkagulo-gulo na. Amen? Wala na, nagkagulo-gulo na to. Trouble na talaga to. Parang, yung una yung challenge, hinahamon ka pa lang. Yung trouble, pagbukas mo sa suntukan na agad. Trouble na agad eh. So dito may trouble. At sabi diyan, praise with broken heart. May trouble sa heart nila sa pagpipraise. No? So hindi lang sila may challenge, kundi may trouble din sa heart nila sa pagpipraise, sa pagpupuri. So sabi nga diyan sa verse natin, if I forget you, Jerusalem, may my right hand forget its skills. No? Sabi dito, if I forget you, kung lilimutin kita sa pamamagitan nito, napakahirap. Kumbaga, andun yung heart nila eh. Troubled heart, broken heart. No? So sabi sa verse 6, me, my tongue cling to the rope of my mouth. If do not remember you, if I do not consider
Jerusalem, my highest joy. So una, so may trouble dito, at the same time, no? So sabi nga dito sa ano, if I forget you, Jerusalem, me, my right hand, forget its skills. So kung mapapansin po natin dyan yung me, my right hand, forget its skills. So, dahil nga captive sila, nasusundan po ako, dahil nga po captive sila, syempre captive sila, alipin sila, ginamit ngayon yung mga skills nila sa maling paraan. So by the way po, yung mga Israelites po, yung bayan ng Panginoon, skills po sila. Marunong silang kasi, galing po silang Egyptian eh. 'Di ba? Ano talaga sila? 'Di ba? Sila nga yung gumawa ng kung ano nung pinagagawa nila, eh, 'di ba? Pyramid. Mga skillful sila, mga skillful po yung ano. Pero di ko lang nalagay diyan, they misuse their skills. Na misuse ito, yung nagamit ito sa maling kapamaraanan. Kaya nga sabi dito, me, my right hand, forget its skills. Kaya nga sila inalipin ng Babylonian eh, kasi pinagtatrabaho sila ng pinagtatrabaho. No? So, trouble na nga sila, ginamit pa ng kaaway nila yung mga skills nila sa maling kapamaraanan. And pangalawa dito, sabi dyan, if I do not remember you, if do not consider Jerusalem my highest joy. So, dito, nagamit sa misuse their challenge, na misuse yung skills nila. Pangalawa pa dito, missing of their joy. Wala na silang kasiyahan that time. So, kung i-imagine natin, tayo to, no, na inalipin ka na, ginamit pa yung skills mo, yung talino mo, kasi matatalino din tong mga to eh. No? Yung kakayahan mo sa maling kapamaraanan, at the same time, missing na yung joy natin, wala nang kasiyahan sila. So, malaking trouble talaga yun para sa kanila. So, no, bilang mga mananampalataya, so tayo rin, no, mga Kristiyano minsan, umaabot tayo sa time na andun tayo sa trouble natin. At dalangin ko, pag nasa trouble ka, sana si Lord pa rin yung nasa puso't isip natin. Yung mga skills mo, wag mong gamitin sa kung ano-ano yan. Gamitin mo pa rin kung saan yan tamang ginagamit to praise God. No? Wholeheartedly. Amen? At yung joy natin, sana wag nating hanapin yung joy kung saan-saan. Sana hanapin natin yung joy natin pa rin sa Panginoon, kahit sobrang hirap na bilang mananampalataya. Kasi sa kanila dito, nawala yung joy nila eh. Bukod sa skills nila, na magagaling sila, na ginamit, na misuse, no? Na hindi nagamit sa tama, napakalaking bagay na yung joy mo kukunin sa'yo. Pag wala ka ng, alam mo yun, ginagawa mo, wala ng kasiyahan. Sinong nakaranas dito? Ginagawa mo na lang yan para sa boss mo. Ginagawa mo na lang yan para sa sahod mo. Pero hindi ka na masaya. Nagmahal ka na lang, pero hindi ka na masaya. Amen? Hindi. Oo. Hindi, oo. So, misuse their skills, no? So, sana tayo mga bilang mananampalataya, so kung may ginagawa ka, sana gawin mo siya ng andun ng Panginoon at may saya sa puso natin. Hindi katulad ng mga Babylonian Empire na ito na andun sila sa captivity nila, ginagawa nila pero walang saya. Hallelujah. At sana po tayo, kung darating man tayo, dalangin ko, darating man tayo sa captivity ng ating buhay, wilderness ng buhay natin, sana andun pa rin yung Panginoon para magbigay sa atin ng kasayahan sa mga ginagawa natin. Amen. Balik pa rin tayo sa Panginoon. Amen. Praise God. Sinong natuto? Pwede bang palakpakan natin sa umagang ito ang ating Panginoon?
So dito po napakahirap. Napakahirap gumawa, napakahirap tumawa. Kasi captive ka eh. Mga tinutuya ka ng mga kalaban mo eh. Pinagtatawanan ka. No? Pinagtatawanan sila. So, na-misuse yung skills nila that time. And their joy is missing. Nawalan sila ng kasiyahan. Kaya para sobrang hirap na magpuri sa Panginoon ng mga time na to. Lord, nawala na kami ng skills. Nagamit na namin sa kung ano-ano. Then yung joy namin, yung kasayahan namin sa pagpupuri sa iyo, nawala rin. Amen. Kaya pala, napakahirap minsan. Bilang tayo, mananampalataya, napakahirap pag nawala itong mga dahil sa kasalanan or sa guilt na gawa ng kasalanan sa buhay natin. No? Nami-misuse natin yung skills natin na dapat ipagamit yun sa Panginoon, pero napagamit natin sa mundo. At ang joy natin dahil dun sa ginawa rin nating mga mali. Kasi may mali sila talaga eh. Hindi lang talaga nila inaamin. Gusto lang ng Panginoon na aminin nila. Na nagkamali kayo. Lumapit kayo sa akin. Ako yung Panginoon nyo. Bumalik kayo sa akin. Nakuha po natin? Yun lang naman ang gusto ng Panginoon eh. Bumalik sila sa Panginoon. Bumalik kung saan sila dapat. Hallelujah. Amen. So, ganun din sa atin, sa panahon na parang tila nawawala ka na sa Panginoon at ang yung skills mo is nagamit na sa mundo at ang joy mo nawawala na rin. Sana alalahanin natin ang Panginoon. Alalahanin po natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. So una po, bakit napakahirap, no? Lalo na sa suffering natin, na magpuri sa Panginoon? There is challenge. Una, may challenge. Kasi nga may mga tormentor, tapos nasa ibang bansa ka pa. Then pangalawa, there is trouble. Trouble yung heart nila eh. No? Anong gagawin natin dito? Wala tayong magagawa. Wala silang magawa eh. Wala. Sunod lang sila ng sunod. Wala na silang kasayahan sa pinagagawa nila. But pangatlo po, yan. Buti na lang may pangatlo. So, una, sinong natuto? Pwede bang magsabing amen? Praise God. So, there is challenge. Pangalawa, there's trouble. At pangatlo po, alam ko ito yung kahinatnan din eh. Pangatlo po is, sabi dito, basahin ko lang muna, remember the Lord what the Edomites did on the day Jerusalem fell. Tear it down, they cried, tear it down. It is a foundation, daughter Babylon, doomed to destruction. Happy is the one who refuses according to what you have done to us. Happy is the one who sees your infants and dashes them against the rock. So there is victory. No? Praise in all place. Hallelujah. Sino pong naniniwala na sa kabila ng pagsubok, may katagumpayan? Amen? May katagumpayan. Although, dito nakikita natin, no, sa storya na to na pinapahirapan sila. Pero alam naman natin yung ending. No? Na nagtagumpay sila. Nakalaya sila. No? Sa matinding tormentor, captivity, pangangalipin. 'Di ba? Pinalaya din sila ng Panginoon. At dito po, sabi ko nga kanina, bigyan natin to ng twist. No? Iti-twist natin to. So, jump lang tayo sa next story natin. No? So, yan. Bago tayo magtapos, mabilis lang to. Amen? So, in Acts chapter 16, verse 25 hanggang 30, this is the story of Paul and Silas. Dito naman po, may challenge sila, may trouble sila, pero ano yung ginawa nila? Ito, sa
Basahin po natin. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the other prisoners were listening to them. Suddenly, there were such a violent earthquake that foundation of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. The jailer woke up, and when he saw the prison's doors open, he drew his swords and was about to kill him because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself. We are all here." So, sinabi pa ni, so mamaya, ano pa natin, no? So the jailer called to the for light, rush, and until trembles before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" Verse 31, they replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." Now, kaya masasabi po natin may victory. No? Amen. Pwede bang pakpalakpakan natin, bigyan natin to ng twist. Kaya sabi ko dyan, may victory. Kasi yung story, hindi lang man nagtatapos doon sa captivity. May ginawa po ang Panginoong Hesus. No? Pareho sila, no? Kung babasahin natin dito, pareho sila may trouble. May trouble yung mga Israelites. But dito, may trouble din sila Paul and Silas. Pero ang ginawa nila, praying and singing hymns. Ang kagandahan dito, sa trouble nila, andun yung puso nila, ang joy nila na mag-pray at kumanta. Magpuri sa Panginoon. At ano nangyari? So may isang violent earthquake, no? Napakalakas, di ko alam kung gaano kalakas yun. At nabuksan lahat. No? Pati yung mga chin nila, yung mga tikala nila. Kasi dati, naka-ano ka na, naka-kulong ka na, may ano ka pa, nakanikala ka pa. Lahat yun nabuksan. At sobrang takot ng mga jailer, no? Mga nagbabantay. Kaya sa amin, syempre, takot na takot sila kasi sila yung pagbibintangan. Sila yung ma-accuse nun. Ang sabi nga dito, the jailer woke up and when saw the prison doors open, he drew his swords and about to kill him because he thought prisons are escaped. So, gusto nilang patayin sarili nila. Yun yung nakakatawa, no? Gusto nilang patayin sarili nila, but sabi ni Paul, but Paul shout out, "Don't harm yourself. Andito lang kami, hindi kami tumakas. Hoy, wag yung pagpapatay yung sarili nyo." But dito, hindi lang sila naligtas. I mean, physically. Kasi papatay na sarili nila eh. But dito, naligtas pa sila spiritually. At hindi lang sila naligtas spiritually, no? Pati yung household nila. Sabi nga dito, then brought them out, they asked, "Sirs, what must I do to be saved?" They replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Amen. So, dito pinapakita lang na once na tayo po, no, ay totoong nanalangin, no, at nagpuri sa Panginoon, may victory. May victory po. At dito, ang victory nila, hindi lang para sa kanila, kundi para din sa iba. Pati yung mga jailer na naligtas eh. Nasiran pa nila eh. No? Matinding victory yun. Hallelujah. Kaya dito, ang pinagkaiba lang nila, dito kasi, is nawala yung nila, yung truth. Kasi, sa story ng Israelites, na captive sila, nawala yung truth sa kanila dahil sa ginawa nilang mga kasalanan. Nawala yung joy, yung skills, no? Yun yung pinagkaiba sa dalawang storya na to. At dito sila Paul and Silas,
Kahit sa anumang pagsubok, problema, no? Sabi siguro na ang kanta nila. Di ko ma-imagine kung anong kanta nila that time. Siguro kumakanta sila ng ano nun, sing with me. Ano ang kanta nun? No, nakalimutan ko lang. Gusto kong kantahin eh. So, yun. So, habang siguro kumakanta sila nun, no, nag-earthquake, nagbukasan lahat ng ano. So, napaka matinding miracle yung ginawa po nila. At dito po, so dito na po ako magtatapos. No? Sino po natuto? Sana po'y natuto tayo sa salita ng Panginoon sa oras na ito, sa araw na ito. At sabi po, no, bigyan ko lang po ito ng conclusion talaga kung bakit. Sabi in John chapter 4 verse 19 hanggang 24. Yan. Sabi dito, this is a story of Jesus and the Samaritan woman. So, gusto ko lang i-connect to. Sabi dito sa verse 9, hindi ko na lang ano yung buong kwento kasi ito yung encounter ni Jesus sa Samaritan woman na nag-igib ng tubig at si Jesus nang hingi ng tubig. Sabi dito sa verse 19, Sir, the woman said, I can see that you are prophet. Our ancestor worship on this mountain. But the Jews claim that the place where you must worship is in Jerusalem. So, kanina po nasabi ko na sa kanila that time kasi doon lang sa Jerusalem na sila dapat sasamba. At ang sabi dito, but Jews claim that the place where must worship in Jerusalem. Dapat doon lang tayo mag-worship, sabi ng Samaritan woman. At sabi dito, woman, sabi ni Jesus replied, believe me, time is coming when you worship to the Father, neither on this mountain, nor in Jerusalem. Amen? Sino po nakuha yun? Amen? So dito, hindi na required na pumunta tayo ng Jerusalem. Kahit dito, pwede tayo mag-worship ngayon. Amen? 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 Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Napakabuti po ng Panginoon. Hindi na tayo required pumunta ng Jerusalem para mag-worship sa Kanya. Dahil dito pa lang, dyan pa lang sa kinakatayuan mo, kinakaupuan mo dyan, pwede ka nang mag-worship sa Panginoon. Hallelujah. At sabi dito, you Samaritans worship what you do not know. We worship what do you know. For the salvation is from the Jews, yet a time is coming, now come, when the true worshiper will worship the Father in the Spirit and truth. For they are the kind of worship the Father seeks. God is Spirit, and His worshiper must worship in the Spirit and truth. Hallelujah. So, dahil Spirit and truth ang wino-worship natin, kaya kahit saan tayo, sa mountain, no, sa anumang lugar, hanggat pwede tayong mag-worship sa Panginoon, pwede tayo makapag-worship sa Kanya. Amen. Ito yung pinagkaibahan dati kaysa ngayon. No? Dahil binigay na sa atin ng Ama ang Kanyang bugtong na anak. Amen. At makapag-worship tayo kung saan man tayo naroroon. Amen. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Praise God. Hallelujah. So yun po, dito pinapakita lang na even you are not Jews. Hindi tayo, totoo lang, hindi tayo Jews eh. We are Gentiles. We are foreigner, sabi nga. Kumbaga, ano tayo, hindi tayo bilong sa pinili, pero pinili tayo. At salamat sa ginamit ng Panginoon ni si Apostol Paul. Dahil siya yung ginamit ng Panginoon para shiran tayo ng gospel.
Kaya andito ka ngayon, andito tayo ngayon, no? Nagbabahagi, nagpupuri sa Panginoon sa mga oras na ito. So, pwede bang sa oras na ito tayo pa tumayo sa ating pagtatapos? So, why it is difficult to worship God in the midst of suffering? No? Dahil nga may challenge. Dahil nga may trouble, but hindi po nagtatapos doon. Hindi lang po tayo nagtatapos sa challenge. Hindi lang po tayo nagtatapos sa trouble. May nakalaan para sa atin na katagumpayan, which is the victory from the Lord. No? At binigay niya na ito 2,000 years ago. Amen? Ibinigay niya na ang kanyang bugtong na anak na Panginoong Hesus, na ating tagapagligtas, para tayo po ay magtagumpay at makapag-worship, no? Hindi na sa Jerusalem, kundi kung saan man tayo naroroon. Amen? Hallelujah. Praise God. At sa oras na ito, gusto kong ang bawat isa is, bago tayo magtapos, di ko alam kung ano yung mga trouble mo. Di ko alam kung ano yung mga tormentor mo ngayon, yung mga kalaban mo ngayon, na patuloy na, alam mo yun, gumagambala sa'yo, sa isip mo, no? Sa mentalidad mo na hindi mo kaya yan. No? May mga ganun tayong battle eh. Sa physical natin, kumakaptive pa rin sa atin magpahanggang ngayon. Di ko alam kung physical battle yan. Di ko alam kung kasalanan ba yan, malaki ba yan, maliit. Pero napakahirap. No? Sabi nga, it's too difficult, Lord. It's too difficult naman to, Lord, yung pinagdadaanan namin. Yung suffering na to, sabi siguro ng psalmist or ng Panginoon, ng bayan ng Panginoon. So napakahirap po ng mga bagay na nangyari sa kanila. At tayo po kung i-reflect natin sa buhay natin ito. Di ko alam kung anong personal na battle mo. Di ko alam kung ano yung mga laban mo or mga Babylon sa buhay mo. Na ang magpahanggang ngayon, sumasako pa rin sa'yo. Kung magpahanggang ngayon, yun pa rin yung, alam mo yun, parang nag-aalipin pa rin sa'yo, bumabalik ka pa rin doon. Mga pagsubok mo, mga challenge mo, mga trouble mo. So gusto ko, ngayon sa oras na ito, kayo lang at ang Panginoon. Huwag mong pakialaman yung katabi mo, kasi may sariling din yan. May sariling mundo din yan. May sariling battle din yan. Yung katabi mo na yan, di mo alam kung ano yung binabattle niyan. Di mo nga alam kung yung battle niya na mas mas mahirap pa sa'yo or ikaw ang mas mahirap sa battle sa kanya. May kanya-kanya tayong battle. But ngayong oras na ito, gusto ko personally natin ang Panginoon, yung battle na yun, yung mga pagsubok na yun, kung mga tormentor man yan, or nasa maling lugar ka o nasa maling relasyon ka o maling trabaho ka o anumang maling, alam mo yun, maling mga lugar na napupunta ka. Ipanalangin mo sa Panginoon, Lord, ilagay mo ako sa tama. Ilagay mo ako sa tamang paglalagyan mo, God. At kung ikaw tong tao na nandito ngayon, nakatayo ka na tingin mo, Lord, gusto ko naman sanang magpagamit sa'yo yung skills ko na to. Pero Lord, ba't di ko mapagamit-gamit? Kasi nga may nag-hindrance because of suffering. Sa anumang kasalanan man yan. Idulog natin sa Panginoon. Sabihin mo lang sa Panginoon,
bigyan ko po kayo ng at least 1 minute or 2 minutes. Or ikaw man tong missing na yung joy mo. Tila ba nagsisimba ka na lang pero wala nang saya sa puso. No? Ikaw yung tao na parang gusto mo namang magpuri ng totoo pero walang kasiyahan. Parang pumupunta ka na lang church, tapos upo ka dyan, tayo ka dyan, praise ka dyan. After nun, parang walang nangyayari, walang nagbabago, walang kasiyahan sa mga ginagawa mo. Bumabalik ka pa rin doon sa dati. Pwede bang sa oras na ito, idulog mo sa Panginoon yan? Sabihin mo sa Panginoon, maging honest ka lang sa Panginoon. Maging tapat lang po tayo sa Panginoon. Yan lang naman po yung gusto ng Panginoon eh. Na bumalik tayo sa Kanya. Na maging tapat ulit tayo sa Kanya. Sabihin natin kung ano yung nilalaman ng puso natin. Na Lord, nahihirapan pa ako, God. Kaya Lord, hindi pa ako makapagsamba sa'yo na maayos. Kasi Lord, nasa maling relasyon ako. Nasa maling trabaho ako. Nasa maling ginagawa ko, God. Nagpagamit ako sa mundo. Sabihin mo sa Panginoon yan. Ikaw lang at ang Panginoon. Dahil kung yung mga bagay na yan ay madil natin, nakasama ang Panginoon, may naghahandang katagumpayan. At tiyak ang katagumpayan na yun. Once nakasama natin ang Panginoon sa mga laban natin sa buhay, alam ko may katagumpayan. Dahil 2,000 years ago, pinagtagumpay na tayo ng Panginoon. Ibinigay niya na ang bugtong niyang anak para tayo ay maligtas at magtagumpay. At para tayo ay hindi na lang sumamba sa Jerusalem, kundi sumamba tayo sa Espiritu at katotohanan kung saan man tayo naroroon ngayon. Amen. Pwede bang sambahin natin ang Panginoon sa oras na ito? Pwede mong awitan ang Panginoon sa oras na ito, personalin mo siya. Sambahin mo ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. Praise, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, O God. Thank you, Lord, for your grace. Na Lord, hindi na lang kami sasamba sa Zion, Jerusalem. But Lord, pwede kami makasamba kung saan man kami, O God, naroroon. Kung saan man kami dinatnan ng pagsubok, O God. Pwede kami makatawag sa iyo, O God, agad-agad, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for all what you have done to the cross for us. Thank you, Jesus. Salamat Salamat sa katagumpayan. Salamat sa buhay, O God. Kami po ay taos-pusong sumasamba, nagpapakumbaba sa oras na ito. Come on, sambahin mo ang Panginoon. Ikaw lang at ang Panginoon. This is the time na sambahin mo siya. Gusto ng Panginoon na bumalik ka sa Kanya. Bumalik ka sa pagsamba sa Kanya. Yung totoong pagsamba sa Kanya. Sa Espiritu at katotohanan. Hindi lang sa physical. Hindi lang sa nakikita ng tao. Kundi sa Espiritu at katotohanan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kung ano man yan, suko mo na yan sa Panginoon. Bigay mo lang sa Panginoon, kapatid. Bigay mo lang sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Physical mo, mental mo, trabaho mo, financial mo, lahat ng area, aspeto ng buhay mo, bigay mo sa Panginoon yan. Bigay mo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Awitan mo ang Panginoon sa oras na ito. Dahil gusto niyang sambahin mo siya.
gusto makita ng Panginoon yung puso mo na sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan sa oras na ito. Gusto ng Panginoon magpapakumbaba ka sa Kanya, na magbalik ka ng tunay sa Kanya, na may katotohanan. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence, O God. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lord, patuloy kaming sumasamba sa iyo. Nagpapakumbaba sa oras na ito. Hallelujah, Lord. At ngayong oras na ito, kung ikaw tong taong to na tila nalalayo ka talaga sa Panginoon, gusto mo na i-reconnect yung buhay mo sa Panginoon, na Kristiyano ka naman, na laman ka na ng simbahan, matagal ka naman na nagsisimba, pero tila wala nang nagbabago sa'yo, parang simba ka lang ng simba, walang nagbabago. Gusto kong malaman mo na gusto ni Lord na magbago ka, na umangat pa yung level of pagiging Kristiyano mo. Mas matuto ka pa, mas magliwanag ka pa, mas magdala ka ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon. At kung ikaw tong tila ba nalalayo ka sa Panginoon, at ikaw tong bago ngayon na it's your first time mong makadalo sa gawain ito, gusto kong manalangin tayo sa oras na ito. At ang panalangin ito, gusto kong sabayan mo ako at personalin mo ang Panginoon. Gawin mong personal habang sinasabayan mo ako sa panalangin ito. At kung ikaw tong tila ba gusto mong i-reconnect, i-reconcile yung buhay mo sa Panginoon dahil sa nagawa mong mga mali, lapit tayo sa Panginoon. Sabayan niyo ako sa panalangin ito. Sabayan niyo ako sa panalangin ito. Kung ikaw tong taong ito na kinakausap ka ng Panginoon, na gusto mong i-reconnect yung buhay mo, Lord, i-reconnect ko yung buhay ko ulit, Lord, kasi parang nalalayo ako sa'yo. Gusto kong mag-reconnect, gusto kong mag-on fire ulit sa'yo, God, sa ministry, sa lahat ng mga ginagawa ko, God. In a count of 3, kung ikaw tong taong to kinakausap ka ng Panginoon sa oras na ito, gusto ko in a count of 3, pwede bang itaas natin ang ating mga kamay? In a count of 3, 1, 2, 3. Sabayan niyo ako sa panalangin ito. Sabihin niyo lang, Lord Jesus, Lord Lord Jesus, Jesus, ako po ay sumasamo sa iyo. ako po ay sumasamo sa iyo. Nagpapakubangbang loob, Nagpapakumbabang loob, humihingi ng kapatawaran. humihingi ng kapatawaran. Kung ako ay nagkasala, Kung ako ay nagkasala, sinasadya ko man sinasadya ko man o hindi, O Lord. o hindi, O Lord. Ito man po ay kasalanan O ay sa salita, sa salita, sa isip, sa isip, o sa gawa, O God. at sa gawa. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. At Lord, Lord, tinatanggap po kita tinatanggap po kita
bilang Diyos at bilang tagapagligtas Diyos na bilang Diyos at tagapagligtas sa buhay ko. sa buhay ko. Lord, Lord, ikaw na nga po ikaw lang ang maghari ang maghari sa buhay kong ito. sa buhay ko Mula ngayon, mula ngayon magpahanggang kailanman. magpahanggang kailan. Lord, Lord, patuloy kang itinataas Patuloy kang itinataas sa buhay kong ito. sa buhay ko. Isulat mo nga po Isulat mo nga po ang pangalan ko Ang pangalan ko sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Ikaw na po ang maghari sa akin. Ikaw na po ang maghari sa Ito akin. po ay aking samot dalangin Ito po ang aking samot dalangin. sa pangalan ng aming Panginoong tagapagligtas. Sa pangalan ng aming Panginoon na At tagapagligtas. ng lahat po ay magsabing, Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Amen.